Si Daniel Goleman ay nagsabi na ang IQ ay hindi para sa lahat. Ang kasalukuyang pananaw natin sa katalinuhan ay masyadong makitid at hindi isinasaalang-alang ang mga mahalagang kakayahan na tumutukoy kung gaano tayo magtatagumpay sa buhay. Mas gusto ni Goleman na gamitin ang EQ o Emotional Intelligence upang sukatin ang tagumpay sa buhay. Ang Emotional Intelligence ay may 5 bahagi. Una, pagkilala sa sarili. Ito ay ang pagkakaalam ng iyong emosyon habang nangyayari ito. Kung magagawa mo ito, makakagawa ka ng mas magandang desisyon. Pangalawa, pamamahala ng emosyon. Ito ay ang kakayahang hawakan ng iyong nararamdaman. Ang mga taong magaling sa pamamahala ng emosyon ay mas mabuti sa pag-bounce back mula sa mga problema. Pangatlo, paghihikayat sa sarili. Ito ay ang kakayahang magbigay ng motibasyon sa sarili. Pang-apat, empathy. Ito ay ang pagkilala sa emosyon ng iba. Ito ay mahalaga para sa pagtuturo, pagbebenta, pamamahala at pakikitungo sa mga tao. Pang-5, paghahawak ng relasyon. Ito ay ang kakayahang makitungo ng maayos sa iba. Paano natin mapapabuti ang ating emotional intelligence? Nagbigay si Goleman ng mga magandang tips. Aralin 1. Huwag magpanggap na mas mabuti ka sa pagbubuhos ng galit. Ang pagpapahayag ng galit ay hindi nagpapagaan ng pakiramdam, kundi nagpapalala pa ito. Halimbawa, may kwento si Goleman tungkol sa isang shopper na nagalit sa isang tao. Sa halip na makatulong, pinatagal pa nito ang galit. Kapag nagagalit ka, gawin ito. Huminga ng malalim para mag-relax, maglakad-lakad, pero huwag mag-isip ng masama at isulat ang mga masamang iniisip at baguhin ito sa mga positibong ideya. Aralin 2. Huwag hayaan ang kalungkutan na magdulot ng mas maraming problema. Kung nagdadalamhati ka, huwag mo nang gawing dahilan ito para hindi gumawa ng mga importanteng bagay. Kung lumipat ka sa mga gawaing makapagpapasaya sa iyo, maaaring magbago ang iyong pakiramdam. Maaari kang mag-ehersisyo, tapusin ang maliliit na gawain o magbago ng pananaw sa sitwasyon. Aralin 3. Ang tamang paraan ng pagbigay ng kritika. Ang kritika ay importante, ngunit dapat itong ibigay sa tamang paraan. Huwag magsalita ng masama. Sa halip, magbigay ng malinaw na mungkahi sa kung paano makakabuti. Halimbawa, sa halip na sabihing mali ka, mas mabuti kung sasabihin mong mayroon tayong problema sa plano dahil masyadong matagal ito. Pakiusap, pag-isipan mong mabuti ang disenyo. Aralin 4. Ang pakikitungo sa emosyon. Ang emosyon natin ay parang virus, pwedeng mahawa sa iba. Halimbawa, ang mga speaker tulad ni Tony Robbins ay nakakakuha ng atensyon ng audience dahil sa kanilang saya at enerhiya. Si Goleman ay nagsasabi na ang kakayahang magpasa ng emosyon sa iba ay mahalaga sa pakikipag-usap. Ang emotional intelligence on EQ ay may napakahalagang papel sa ating pang-araw-araw na buhay at pag-unlad. Ayon kay Daniel Goleman, hindi sapat ang mataas na IQ upang matiyak ang tagumpay o kaligayahan sa buhay. Ang EQ o ang kakayahang maunawaan, pamahalaan at magamit ang ating emosyon ay tumutulong sa atin hindi lamang sa paggawa ng tamang desisyon, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa iba. Ang mga kasanayan sa EQ ay mahalaga sa bawat aspeto ng ating buhay, sa trabaho, sa mga relasyon at sa ating personal na kalusugan at kaligayahan. Ang mga taong may mataas na EQ ay kadalasang nagiging mahusay na leader, magulang at kaibigan dahil sa kanilang kakayahang makiramay at magbigay ng positibong impluensya sa iba. Isa sa mga mahahalagang bahagi ng EQ ay ang self-awareness o pagkilala sa sarili. Ang mga tao na may mataas na self-awareness ay mas nakakaunawa sa kanilang mga reaksyon at emosyon. Dahil dito, mas madali nilang namamalas ang mga sitwasyon kung saan sila ay maaring magkamali o magdesisyon ng hindi maayos. Halimbawa, kung ang isang tao ay may mataas na self-awareness, makikilala nila kung kailan sila nagsisimula ng magalit o mawala ng pasensya at agad nilang nakokontrol ang kanilang emosyon bago ito magdulot ng hindi magandang epekto sa kanilang paligid. Ang pagkakaroon ng self-awareness ay nagpapahintulot din sa atin na mapabuti ang ating mga kahinaan at magpatuloy sa ating personal na pag-unlad. Ang emotion regulation o pamamahala ng emosyon
ay isa pang mahalagang aspeto ng EQ. Ang mga taong may mahusay na pamamahala ng emosyon ay hindi basta-basta natitinag ng mga stressors sa kanilang paligid. Sa mga sitwasyon ng tension o pressure, sila ay kayang manatiling kalmado at mag-isip ng tama. Hindi sila madaling magpadala sa galit o pagkabigo, kundi ginagamit nila ang mga emosyon nila bilang inspirasyon para magpatuloy at magsikap. Halimbawa, sa isang mahirap na sitwasyon sa trabaho, kung ang isang tao ay may kakayahang kontrolin ang kanilang emosyon, makakahanap sila ng solusyon at makakapagbigay ng makatarungang desisyon na makikinabang ang lahat sa halip na magpadala sa mga emosyonal na reaksyon na maaaring magpalala sa sitwasyon. Gayon din ang empathy o ang kakayahang makiramay at maunawaan ang nararamdaman ng iba ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng EQ. Ang mga taong may empathy ay mas maligaya at matagumpay sa kanilang mga relasyon dahil nakikinig sila sa mga tao at nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa iba. Hindi lamang nila nauunawaan ang mga pangangailangan ng ibang tao, kundi may kakayahan silang magbigay ng suporta at tulong sa mga mahihirap na pagkakataon. Halimbawa, sa isang relasyon, ang pagkakaroon ng empathy ay nagpapahintulot sa isang tao na makinig at magbigay ng tamang pag-unawa sa nararamdaman ng partner. Kaya't nakakatulong ito sa pagpapalalim ng ugnayan at pagpapabuti ng komunikasyon sa loob ng relasyon. Sa mga organisasyon, ang mga leader na may mataas na empathy ay nakikilala ang emosyonal na kalagayan ng kanilang mga empleyado at gumagamit ng tamang pamamaraan upang mapabuti ang moral at produktibidad ng buong koponan. Ang social skills o kasanayan sa pakikisalamuha sa iba ay isa pang mahalagang bahagi ng EQ na nagiging susi sa matagumpay na relasyon at epektibong teamwork. Ang mga taong may mataas na social skills ay magaling makipag-ugnayan, magtulungan at magbigay ng malinaw na komunikasyon. Dahil dito, sila ay nagiging mahusay na miyembro ng team at epektibong leader. Ang mga kasanayang ito ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng mas produktibong ugnayan, mas magaan na trabaho sa mga proyekto, at mas maraming pagkakataon upang magtagumpay sa kolektibong layunin. Sa mga organisasyon, ang mga individual na may mahusay na social skills ay may kakayahang magdala ng positibong kapaligiran sa opisina, magbigay ng konstruktibong feedback at magsulong ng mga pagbabago na nakikinabang ang buong grupo. Ang motivation o paghihikayat sa sarili ay isang pangunahing bahagi ng EQ na nagtutulak sa atin na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at kabiguan. Ang mga taong may mataas na self-motivation ay hindi madaling sumuko. Alam nila kung paano magtakda ng layunin at magsikap upang makamit ito kahit na may mga balakid sa daan. Sa halip na maghintay ng ibang tao upang magbigay ng inspirasyon, ang mga individual na ito ay may kakayahang maghanap ng motibasyon mula sa loob at magpatuloy sa kanilang mga layunin. Ang mga taong may mataas na self-motivation ay may lakas ng loob upang magsimula ng mga bagong proyekto at magpatuloy sa kanilang personal na pag-unlad. Dahil alam nilang bawat hakbang ay mahalaga para sa kanilang tagumpay. Kung patuloy nating pinapabuti ang ating EQ, hindi lamang natin nakakatulong sa ating sarili, kundi nakakatulong din tayo sa pagpapabuti ng ating komunidad. Ang mga taong may mataas na EQ ay nagiging modelo para sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit, pagkakaroon ng magandang komunikasyon at pagpapakita ng suporta sa mga kapwa. Ang EQ ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng magagandang relasyon sa mga tao, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng ating kakayahang magtrabaho at makipagtulungan sa isang mas malawak na antas na magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa ating lipunan. Sa pangkalahatan, ang emotional intelligence ay isang mahalagang susi sa personal na tagumpay at kaligayahan. Ang mga kasanayan sa EQ ay nagbibigay daan upang mas maging resilient tayo sa mga pagsubok at magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Sa bawat aspeto ng ating buhay, mula sa trabaho hanggang sa mga personal na relasyon, ang pagkakaroon ng mataas na EQ ay nagpapahintulot sa atin na magtagumpay hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa ating emosyonal at psikolohikal na kalusugan. Sa huli, ang EQ ay isang paglalakbay ng patuloy na pagkatuto at pagunlad.
At sa bawat hakbang ng ating buhay, ito ay nagbibigay ng daan upang magtagumpay tayo sa ating mga layunin at magdala ng positibong pagbabago sa ating mundo.